siguro mo okay tayo with the OPM bands. Wala namang problema. Kasi talagang noon pa man, di ba, DJ pa lang ako sa iba't ibang radio stations, nakakasalamuhan na natin yan. But rarely ngayon, na may nag-guest na kasi ng mga mga international bands or international artists. I guess, mas maganda rin kung magkakaroon tayo. Kahit duguin na ako sa English at yung mga anit ko magdugo na rin kaka-English at pagkaintindihan kami. Siguro yon, more on interaction with different bands, artista, di ba? Siyempre masarap kasi lagi yung meron kang kausap, pero at the same time, ina-engage mo rin yung mga audience, di ba? Yung mga nakikinig at nanonood sa'yo na baka meron din silang tanong. So from time to time, nagbabasa rin tayo ng mga questions nila. So more or less gano'n. So makikita ka rin namin makikipag-jamming sa kanila. Kung gusto nilang mag-U-turn ng mga bagyo, pwede naman. Second voice lang talaga ako eh. True FM, si Dr. Love, kasi ako ay isang fan at follower ng kanyang program na Dr. Love. Dr. Love, ano yung mga bago naming aabangan dito sa paglipat nyo sa bagong bahay? Meron bang medyo mababago sa show? May madadagdag na segment? Maraming ideas ang pumapasok. Of course, personally, I thank Miss Cherry dahil katuwang namin siya sa pagpaplano. Sa program kasi may ini-inject kami na iba-ibang mga segments. Like in the first portion of the program, naglagay kami ng segment from face to face. It's part of the Trio Tagapayo. And the purpose of which is para maging aware ang listeners kung ano yung nangyayari talaga sa kapaligiran natin. Ano yung problema ng ibang tao? Well, let's face it, karamihan sa mga nakikinig sa doctor natin na Marites, mga chismosa, na gustong, asal kasing pakinggan yung buhay ng may buhay, lalo yung may away. Very typical Filipino yan. Kaya siguro nagtatagal yung programa. So we have face-to-face, and we get reaction from our listeners. And I tell you, ang taas ng listenership dun sa oras na yun dahil nga yung interest ng listeners dun sa buhay ng iba na mapakialaman nila and then they can give their own opinion. On Wednesdays, I have the songs that I play actually on Wednesdays. This benefits the radio listeners. Are inspiring songs. Kasi medyo spiritual ng konti. Hindi namin inaalis kasi yung spirituality doon sa program. It has been part of it. So we also have Fatima Soriano every Wednesday who helps us in giving reflections doon sa Gospel for the Day. On Fridays, nag-inject ako ng kakaiba dahil sabi ko, sina Ma'am Cherry, sina Alvin, ang mga music nito, mga music ni Delilah Chicadora. Sabi ko, what about the songs of Jubides Matura, Sylvia Latore, Rick Manrique, nawawala sa kabataan natin. So nag-feature ko ng Tagalog, OPM, Mabuhay Singers, kasama dyan Julio Desma, para lang mawala yung kulturang Pilipino sa musika. Kasi what's the use, magpuprograma ako, tapos natanda na ako, tapos wala akong na-iwan na legacy, ibalik natin yung mga kulturang Pilipino na hindi dapat malimutan ng mga kabataan. Ako alam ko yan, Dr. Love, kasi lagi na ako nakikinig sa iyo. Salamat po. Pero I'm curious, Dr. Love, kasi since nakikinig ako sa'yo na narinig ko kung paano mo ni-real talk yung mga humihingi sa'yo ng payo. Na minsan, syempre, sabi ko nga, mga listeners mo, mga Marites resident, meron siyang mga sakit ng ulo talaga. So, do you get also bashed dahil dun sa pag-real talk mo sa kanila? No, they like it. They like it. I cannot be a hypocrite. When I sit down, I become a father, a kuya, a lolo to my listeners, especially mga kabataan. If I sugarcoat what I want to say, hindi kita tinutulungan. Pag sinabi kong tatanga-tanga ka, iwanan mo yung katifil mo. 10 taon ka lang pinapakisamahan yan, ginawa ka niyang yaya, ginawa kang labandera ko, tapos may libreng sex pa, hindi ka pinakasalan. Hey, wake up!
Di ba? Kung itatanong mo sa tatay mo yan, baka pingutin ka ng tatay mo. Alam mo, may pagkakataon sa buhay natin, kailangan yung real talk. Kailangan magising ka, masaktan ka. And I do this also sa face-to-face. Kasi ibang approach natin doon sa mga kasaysayan sa face-to-face. Kailangan yung real talk. And curious lang din po ako, sa entire career niyo po ba, meron din celebrity na nag-advise sa inyo, na nag-seek ng love advice sa inyo? Meron po na siguro mga 5 pangalan, 3 babae, 2 artista, isang singer, 2 artista lalaki, na malalaki ang pangalan, pero hindi naman maganda pag-ibig ng pangalan. Pero, hindi na po sila on air, no? But they went, specifically, they went to the studio, pinapunta ako ng maaga para lang pakinggan sila. Actually, they know the solution already. Alam nila ang solution? Kasi smart tayo. Sometimes kailangan lang nila yung nakikinig. No? At si Dr. Love yun. Chismoso si Dr. Love yun. So, masarap makinig. And then, they present to you the story of their life. Kaya lang hindi nila makita yung picture. So my role is to put the pictures together, yung parang puzzle, and then I present it to them. Now you make the decision. At the end of the day, sila din ang gumagawa ng decision nila. Without mentioning their names, can you share po ano yung nabago sa buhay nila after magbigay kayo ng advice sa kanila? I will cite one very good example. I'm sure you know Miss Ruth ka ba? Geraldine Ashley, also known as Gina Parelio, 1960s, star na malusog ang pinakaharap, di ba? Naging markada ko siya. Kasi sabi niya, Brother John, hindi ko kilala ang Diyos. Nakulong ako, nag-rehab ako, marami bang nangyari sa buhay niya. Sabi niya, gusto kong, pag tumatanda na ako, parang gusto ko na ng kapayapaan. Yung I can face the world. Hindi ako mahihiya. So she opened up everything. Kwentuhan lang. And then we became friends. And later on, sabi niya sa akin, alam mo, every Sunday I go to church already. And I receive communion, sabi niya. Well, sa akin, it was an achievement sa akin, knowing that's Gina Parelio. Ayun naman pala. Oo, congratulations, Dr. Love. Salamat Sana mas po. marami pang maging makilala ang show at mabigyan ng payo ng isang Dr. Love. Salamat po. Natutuwa ako pag meron nagsasabi ng ganyan. Alam mo, Dr. Love, yung lola ko, nakikinig sa'yo. Tapos yung nanay ko, sumunod. Inag-aaral pa ako sa kolehiyo na sabi niya. Parang yung cardiologist ko, sabi niya, June Banahag, ikaw ba yung broadcaster? Sabi ko. I know yung Dr. Love. Sabi niya, medical student pa lang ako sa UST, nakikinig na ako sa iyo dahil ang tatay ko nakikinig sa iyo. Sabi niya. So, nakakatawa, parang it was an achievement, na malaman mo, uy, from matanda ako sa bata, nakikinig. Because the program started in 1997 and 2024 na ngayon. So, matagal na, and nakakatuwa dahil fulfillment and achievement dahil nandun pa rin, may nagtitiwala ko sa program. Kay Ma'am Cherry, salamat sa pagtitiwala. Thank you po. Pwede pang another question for Naila Chicador. Naila, kasi ito kanina, kinukwento ni Naila. Kinumusta namin siya. Antay kwento nga niya na yung health niya parang medyo nag-sacrifice because of your busy schedule. Now na lumipat na ang True FM sa bagong frequency, ano ba, magbabawas ka ba ng trabaho o nagdagdag pa? At pakikwento, ano ba yung nangyari sa'yo? Nadagdagan pa yung trabaho, pero nag-e-enjoy ako. Siguro ganun talaga, pag nag-e-enjoy ka, parang hindi ka rin naman talaga nagtatrabaho, di ba? Marami nagsasabi sa akin na iba si Laila sa news, iba si Laila kapag nakaupo na siya at naka-board, she's on board sa radyo. And I agree. Kasi syempre pag news, seryoso ka eh. Pero yung pag nakaupo ka na sa radyo, hindi siya actually trabaho para sa akin. It's my way of unwinding.
Nadagdagan kasi aside from yung 8 to 9:30 p.m. ko na time slot, meron akong mini game ng 5:15 to 5:30. So kumbaga sa estudyante, no? Kumbaga sa college student, meron akong vacant period. Di ba? So parang dalawang subject may vacant in between. So yun, ipinapahinga ko yun. Originally kasi, itong mini game na to, nasa loob siya ng 1 hour and a half na program. But since maganda yung concept, medyo pinol out nila to become a mini game in the afternoon. So, nadagdagan, pero happy naman. Sa news, mabait naman sila sa akin. They are very considerate. Kasi dati ang schedule ko is 10 a.m. to 6 p.m. Ngayon, 8 o'clock to 4 p.m. na lang ako. Para mas maaga, hanggang 9:30, makatulog man ako ng kahit na 11 or 12 o'clock, at least mas mahaba na yung tulog ko. Kasi po, importante talaga sa akin ngayon ang tulog at pahinga. Nagka-stroke po kasi ako. Hindi lang halata. Kasi hindi pala lahat ng stroke ay may ngiwi. Hindi lahat ng stroke ay nahihirapan, napaparalyze. So, I had a silent stroke. Nagkaroon naman ng silent stroke. Meron palang tinatawag na silent stroke. And hindi ko alam talaga na nagsustroke, na na-stroke ako. Nalaman ko na lang nung na-confine ako sa ospital. Wala kasi siyang symptoms eh. Nagkaroon lang ako ng tension headache, pero sabi nga nung neurologist ko, hindi siya related. But that tension headache, ang reason talaga nun is because masyadong maraming requirements na ginawa ko for news. Pero kasama yun sa trabaho eh. Wala naman yata tao na hindi talaga nasi-stress, di ba? Pero siguro, nagkapatong-patong lang. And mga tao lang din naman tayo, hindi tayo mga makina. So I guess the stress load just went overload. So nagkaroon na ng tension headache na hindi na related sa stress. So tumaas yung BP ko, dahil sa tension headache ko, nag-160 over 111 ako. The first time ko naramdaman kasi usually talaga ang BP ko, 120 over 80 over 90, ganun lang. So, I just decided na ipahinga ko siya ng 1 linggo, nung normal na yung BP ko, I went for a checkup. Sabi nga ng doktor, tension headache lang yan. Maybe due to the stress that you've been feeling lately because of work. So, binigyan niya ako ng meds. Pero, pina-MRI din niya ako. So, that weekend, sumalang ako sa MRI. My father-in-law is a radiologist. So, binantayan niya yung MRI. Siya pumayag. Doon pa lang alam na nila na meron akong bara. Pero hindi nila sa akin sinabi. Kasi alam nila kung paano ako mag-react. Si panic ako eh. Si panic, si worry, si overthink. So they didn't tell me. Although nung time na yun, alam na talaga nila. Sunday pa lang ng madaling araw, alam na nila. Dumating na yung Monday. So na-anxious na ako, hindi ko alam eh kung ano yung result. Pero doon pa lang sa MRI, sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Pag meron, please guide me through. Pag wala, sobrang thank you. Meron. So guide me through. Ito na. Sabi ng doktor, Dear, wala siya sinabing mention ng stroke ha. Dear, may bara ka kasi sa utak. May bara ka kasi sa vessel. Kailangan ka namin confine. Habang may crackling sound. So yan, kailangan ka namin i-confine. So to cut the story short, nung na-confine lang ako, tsaka ako nalaman na na-stroke pala ako kasi pinalakad nila ako, kung ano-anong test ang pinagawa, pinapikit ako kung ano-ano, lahat pasado. Tsaka lang nila sinabi na stroke ako, so nagulat ako. So my family just told me, ayaw namin kasi nasabihin namin sa iyo sa bahay kasi baka lalo kang pumapano. At least ngayon nakasaksak na yung swero, kahit pa paano, gumagana na yung meds sa loob ng katawan mo. Kaya mas minaigi namin na dito na lang sabihin sa ospital. 1 week akong nasa hospital, 1 week akong nagpahinga from news, 1 month akong pinagpahinga from news kasi yun talaga yung mas mahabang workload eh. When you're on board sa radyo, that's just an hour and a half. Sabi mo na 2 hours with preps na make up everything. So, less yung stress. Tsaka, sa radyo, kasi tawa lang ako ng tawa.
Di ba? Tawa lang tayo ng tawa. So, hindi talaga siya stressful para sa akin. Pinayagan nila akong mag-board work after 2 weeks ng pagkaka-confine. So, nakabalik ako agad sa radyo after 2 weeks, given the provision na wag rin masyadong ano, todo mo. So, eventually, nakapag-adjust naman ako. Ngayon, I'm back with news. And kahit pa paano, I can see naman na naka-recover ng mas okay ako ngayon kesa nung mga, siguro kung makikita nyo ako like a month ago, iba eh. Kasi pagbalik ko sa news, may hilo, may times nanginginig talaga ako. Pag napapagod ako, nararamdaman ko nanginginig ako. Pero ngayon, mas okay na ako, mas nahahandle ko na siya. And I guess it's also because of the meds and the management. Natuto na ako ngayon. Ayan, hinay-hinay na lang. Yes. Pero nami-miss ko na kayo, ah. Last na lang kay Anna Ramsey na lang. Oo. Anna Ramsey. Actually, kanina ko lang nalaman na you're related pala to Jaya and Miss Yes, Elizabeth po. Ramsey. Oo. Pero, oo, Anna, at ngayon, isa ka sa mga busiest host ng True FM. Pero recently, parang ano pa yung status mo sa Will to Win? Kasi I've heard na part ka rin ng Will to Win, di ba? And yung parang nawala yung mga co-host ni Kuya Will. Anong nangyari? At ano magiging, ano to, is it an advantage for you? Kasi mas marami kang matatanggap na racket ngayon. Well, actually po, ongoing naman po yung discussion regarding dyan sa matter na yan. No? And tuloy-tuloy pa rin naman po yung will to win. And ako po, I'm just waiting for the advice ng mga bosses natin. So, yun po. And regarding kung advantage, disadvantage, ako naman po open naman ako sa mga opportunities talaga, no? And ngayon, tanggap lang talaga ako ng tanggap ng mga offer, ganyan. So, as of the moment, yun po, I'm just waiting for the advice. Pero feeling ka pa rin kung sakali na maging part. Kung sakali pupulit na ulit. Kasi I've heard na magre-reform at Yes, of course po, kasi masaya naman talaga yung show. And iba yung everyday na nakita mo yung saya ng mga kapatid natin na nanonood doon sa yung mga live audience natin. So, definitely. okay, thank you for clarifying that. Thank you very much, Ms. Janice Navida of Bulgar. Now may we call on Ms. Leia Salterio of Philippine Star. Hello, good afternoon. I would like to ask Cheryl. Hello, Hello, how are you? Okay po, it's been a while. Exactly. Hi. How do you see your show transitioning from the old station to this new one? And how do you expect more people listening? Transition-wise, with yung sabi ko nga po, bagong tahanan, we're all excited dahil di ba pag may bago tayong bahay, mas gusto natin pagandahin, mas gusto natin ayusin, mas gusto natin na mas maraming more welcome. So with this po, with Sagot Kita, it's a public service show. Ang maganda po dun sa programa, ang daming sakop. Like Mondays, we do legal. Tuesdays, we do public service. We get guests from the different government agencies. Now, we just launched last Wednesday because it's the midterm elections coming. Ginawa po namin Sagot Kita Aplikante Serye. So every Wednesday, mayroon po kami isang aspirant, senatorial aspirant. At nauna sa amin, si Mr. Vita, Ben Tulfo, naka one-on-one para mas kilatisin at mas makilala sila ng tao. So every Wednesday. Ano po yun? Ang daming pwedeng coverage. Ang daming pwedeng coverage. And then on Thursdays, we have health. And then Friday, to end the week, right, we have the spiritual health. So we have pastors. Kahapon, kasama ko si Inang, Direk Olive Damasan, at share niya yung kanyang naging journey. So, ang daming aspeto, ang daming sakop po nito, Ms. Leila. Thank you. Congratulations. Thank you. Can I ask Sherry Biden? Hi.
Ano di ba yung hi? Is like here. We're both from the same university. Of course, my classmate. We're classmates. Yes. Yeah. Yeah. Hi. Hi. We all know that it's not easy to transfer to another frequency or another Yeah. yes, station there. Anyway, so what were the challenges that you encountered changing channel frequency or on radio? Meron bang mahirap? Ano yan? Ang radio kasi syempre, our main problem or our main concern will always be the sound, di ba? Yung how loud or how strong our signal will be. So syempre, when you transfer, when you move to a different location, this is one of the things that you have to consider. We're taking care of that right now. Yan ang isa. You wouldn't say it's a problem, but it's a concern because lumipat kasi kami. Only because the location is different na. So there will be certain adjustments made along the way. So where is the location now? Well, it's still in Antipolo. The transmitter is still in Antipolo, but it's a different site. So, magkaiba. But the wonderful thing about it is everything is intact. So the team is intact, our True FM family is intact, everybody's here, the programs, the content, walang mawawala, walang nawala, walang taong umalis, lahat kami nandito pa din. So it helps when there are certain problems, hindi nagiging problema because the whole team naman is there. Parang we're all in it together. So, kanta yun. But that's true. It's true that because the whole team is here, walang magiging problema as far as we're concerned. Siyempre, dinadasal natin lahat, Brother June, wala naman siguro aberya na mangyayari. Is there anybody new in the group or meron bang tinanggal, meron nawala? Wala. Not that I know of. Everybody's here. In fact, we have a new member in our team. Ruth Cabal is joining us recently. So when we relaunch, we welcome Ruth to the team. So yun, yung walang nabawas, may nadagdag pa. So, It's nice to know. Thank you. nice to see you, Leah. Yeah.